Isang malakas na pagbuntong hininga ang pinakawalan niya bago tumingin sa orasang pambisig. 3 taon na pala ang lumipas mula na maghiwalay sila ng babaeng pinakamamahal niya. Tapos ito ngayon, ikakasal na siya sa babaeng anak ng ka-business partner ng daddy niya. Ikakasal na siya kay Lorraine, ang babaeng mula pa lang noon patay na sa kanya. Kahit na malinaw niyang sinabi dito na hindi niya ito mahal, pero willing pa rin siya nitong pakasalan. Ganun ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig? Nagiging bulag sa katotohanan, makasama mo lang siya? Kasiyahan ba talagang makasama mo siya habang nasasaktan mo ang taong mahal mo dahil sa pinili niyong buhay? Dahil ganun din ang nangyari sa kanya, sa babaeng pinili niya at minahal ng higit pa sa sarili niya. Ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang saktan siya, emosyonal. After ng breakup nila ni Megan, wala na siyang balita pa dito dahil mas pinili na lang ng binata ang mabuhay ng hindi inaalala ang dating kasintahan. Napakasakit para sa kanya ang ginawa nito. At ngayon, binabalikan niya ang nakaraan, ang huling pag-uusap nila. Oo, nakabitaw siya ng masasakit na salita dito, pero kulang pa yun sa sakit na naramdaman niya. Muli ay napabuntong hininga siya nang maalala ang huling pag-uusap nila. Tandang-tanda pa niya, nasa apartment sila noon ng dating kasintahan. Muling nanariwa sa kanya ang araw na yun nung tinapos niya ang lahat sa kanila. So lahat ng yun, pagpapanggap lang? Lahat ng pinakita mo sa akin ay wala lang para sa'yo? Galit na sigaw ni Enzo sa babaeng kausap matapos sa mga nasaksihan niya. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Hindi ko kayang magseryoso dahil wala akong tiwala sa mga lalaki. Tugon nito. Matapos mga pinagdaanan ko mula sa pamilya ko hanggang sa lalaking minahal ko ng sobra-sobra, minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Pero anong ginawa niya sa akin? Niloko at sinaktan lang nila ako. Ang umiiyak na wika ni Megan sa binata. Kaya nagawa mo akong paglaruan. Kaya ako ang ginagantihan mo sa mga taong nanakit sa'yo. Ako ang pinababayad mo sa makasalanang hindi ko naman ginawa. Alam mo kung paano kita trinato. Itinuring kitang reyna. Pero anong ginawa mo? Ito pang sinukli mo sa kabutihang ginawa ko sa'yo? Nakakasuka ka? Galit pa niyang sigaw. Ngunit isang malakas na sampal ang pinalasap sa kanya ng dalaga. Kahit kailan, hindi ko hiningi ang mga bagay na galing sa iyo o maging ang pagtrato mo sa akin. Ngayon, naiintindihan ko na. Tama nga sila. Isa kang malaking pagkakamali sa buong buhay ko. Pinili kita over my family. Tapos ito lang ang matatanggap kong kapalit sa iyo. Sakit at kahihiyan. Alam mo, nandidiri ako sa iyo. Kung hindi pa kita nahuli, nakikipagtalik sa lalaking yun, hindi ko pa mapapatunayang tama sila na kung sinong-sinong lalaki ang kinakalantari mo. Matatag na wika ni Enzo. Paniwalaan mo na lang ang gusto mong paniwalaan, Enzo. Paniwalaan mo kung ano ang tingin mong tama. Galit na wika nito bago umiiyak na tinalikuran ang binata. Napakasakit para kay Enzo ang ginawang iyon ni Megan. Ang iwan siya at lukohin ng ganun kadali na para bang wala lang dito ang pinagsamahan nila. Marahan niyang ipinilig ang ulo dahil sa alaalang iyon. Hindi na dalahanin ang dating kasintahan matapos ang ginawa nitong panuloko sa kanya. Okay ka lang? Tanong ng ama ng groom na may pagtataka lalo nang mapansin ang anak na tila balisa. Dad, tama ba tong ginawa ko? Ang pakasalan siya na kahit wala naman akong nararamdaman para kay Lorraine? Tanong niya ng puno ng kalungkutan. Enzo, mabait na bata si Lorraine. Mula pagkabata, wala na siyang ibang pinangarap kundi ang maikasal sa'yo at makasama ka. Kahit na mahal ka niya, ginalang niya ang mga desisyon mo sa buhay. Nung pinili mo ang babaeng yon, naintindihan ka niya. Kaya naman, gusto kong maging mabuting asawa ka sa kanya. Alam ko
na darating ang araw matutunan mo rin siyang mahalin. Mahabang litanya nito. Marahang napatango ang binata bilang tugon sa sinabing iyon ng ama. Kaya naman nakapag-decide na siya. Hindi na mahalaga kung mahal niya si Lorraine. Kung gusto nitong makasama siya kahit na walang pagmamahal siya para dito. Nakahanda siyang gawin ang lahat, maging masaya lang ito. Nakahanda na siyang makasama ito habang buhay, kung yun ang nais nito. Nakahanda siyang samahan ito sa hirap at ginhawa, kahit kapalit pa nito ang sarili niyang kaligayahan. Nakahanda siyang bumawi sa mga nagawang pagkakamali sa mga magulang nang pinili niya si Megan, ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang saktan siya emotionally. Ang akala niya matinong itong babae, hindi pala. Maling-mali siya sa pagkakilala dito. Pera lang ang kailangan nito sa kanya. Nung wala siyang pakinabang, saka siya nito tinalikuran. Itinapon na parang basura. Hindi lang yun, nahuli pa niya itong may katalik sa sarili nilang apartment. I'm warning you. Kapag nasaktan na naman siya ng dahil sa'yo, ako mismo ang makakalaban mo. Banta pa nito. Marahan niyang tinanguhan ng ama bilang tugon sa sinabi nito. Nung tinalikuran na niya ang lahat at tanggapin ang alok ng mga magulang niya, nakahanda na siyang harapin ang panibagong buhay kasama si Lorraine. Samantalang, hindi makapaniwala si Lorraine na heto, nasa harap na sila ng altar at kinakasal na ng lalaking pinakamamahal niya. Ang lalaking dati ay pangarap niya lang. Ngayon, heto at abot kamay na niya. Masakit nga lang ang katotohanan na kaya lang siya pinakasalan dahil sa wala na ito mapagpipilian pa. Bahagya siyang nakaramdam ng lungkot dahil sa katotohanan iyon. Napapidlag pa siya nang gagapin ni Enzo ang kamay niya, kaya takang nag-angat siya ng mukha. Are you okay? Nag-alala nitong tanong sa bride. Nahihirapan ka ba sa suot mong heels? Usisa pa nito bago bahagyang sinulyapan ang paa nito. Bahagyan niya itong tinanguhan kahit hindi naman talaga yon ang inaalala niya. Mas magandang isipin ng binata na yun nga ang inaalala niya kaysa ang makonsensya pa ito at iurong ang kasal. Isa yun sa mga bagay na nagustuhan at minahal niya kay Enzo. Masyado itong attentive sa mga taong nakapaligid sa kanya. Napakabuti ng puso nito sa kabila ng yaman at angking kagapuhan ni Enzo. Hindi ito naging mayabang at naging mapagmataas. Huwag ka na magsusuot ng matataas na takong. Matangkad ka naman eh. At isa pa, baka magka-injury ang paa mo. Concern pa niyang sabi, bago bahagyang yumukod at sinipat ang paa ng dalaga. Tikhim ng pare na siyang magkakasal sa dalaga. Aayusin ko lang po ang suot niyang takong. Masakit kasi ang paa niya. Paliwanag niya sa pare nang humiti lang sa kanya. I'm good. Pabulong na wika ni Lorraine kay Enzo na makaramdam ng pagkapahiya. Hindi niya kasi inaasahan ang ginawa nito. Maging siya, nagulat din. Masyadong mabait si Enzo at natitiyak niyang magiging mabuting ama ito. After ceremony, dumaretso na agad sila sa venue ng kasal kung saan maraming kilala sa lipunan at mga negosyanteng malalapit sa pamilya nila ang dumalo. Congratulations to the newlyweds! Masayang bati ng mga ito sa dalawa. Thank you for coming. Masayang bulalas ni Lorraine sa tiyahin. Gosh, I can't believe it. Napupunta ka, tita. Talagang nilipad mo pa ang Canada para lang dumalo sa kasal ko. Ay unyalat. Of course. You're our unika iha. Magagawa ba naming tiisin na di dumalo sa pinaka-special na araw mo? It's your wedding day. Tugon ito sa pamangkin. Anyway, I'm with your cousin. And as usual, they're flirting again. They are Casanova. I can't blame them. Tugon pa niya na napapailing.
Lorraine, let me give you a little advice. Don't let your hubby na makasama ang mga pinsan mo. Baka mamaya, turuan nila ng kalokohan si Enzo. Mahirap na, gwapo ang asawa mo. Natitiyak ko marami pang maghahabol dyan. I don't think so, tita. Nasa kay Enzo naman yun kung magluloko siya o hindi. Basta I always support him no matter what. Nakangiting tugon niya sa tiyahin. Sobrang mahal mo talaga siya, no? Sana nga, hindi niya maisipan ang magloko. Sambit nito habang nakatingin kay Enzo na masaya nagkikipag-usap sa mga kamag-anak nito. I guarantee you, tita, hindi siya ganung lalaki. He's too caring at napaka-gentleman niya para gawin ang ganung bagay. Tugon pa ni Lorraine ng puno ng katotohanan. Mula pagkabata, kilala na niya si Enzo. Ni minsan, hindi nito nagawang manakit ang damdamin ng ibang tao. Napakabuti ng puso nito, bagay na minahal niya sa asawa. Kinabukasan, nagising si Enzo na wala sa tabi niya ang asawa. Medyo makirot ang ulo niya, na parami ata siya ng alak na nainom kagabi. Pero sa pagkakatanda niya, hindi siya gaano nag-inom. Marahan niyang pinagbastan ang paligid. He was about to stand na may mapansin siyang stain ng dugo sa ibabaw ng kama. Napakapa siya sa sariling katawan. Wala siyang saplot. Kung ganon, may nagawa siya kagabi. Hoys, sinamantala ko ba ang pagkakataon habang kapwa kami nakainom? You really bastard, Enzo. Bulong niya sa sarili. Napapailing na bumaba siya ng kama at kumuha ng damit sa kabinet. Napakunot noo pa siya na makaamoy ng niluluto galing sa kusina. Kaya naman, bumaba na siya at tumungo sa kitchen. Kung saan, nakita niya itong abala sa paghahanda ng almusal nila. Hindi siya makapaniwalang marunong pala itong magluto. Gising ka na pala. Maupo ka muna habang inihahanda ko tong almusal natin. Nakangiting sabi pa nito. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Puna niya habang pinagmamasdan ang mga niluto nito. Kinailangan ko talagang pag-aralan to kasi gusto ko pag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, ako ang gagawa ng pagkain nila. Ako ang magluluto para sa kanila. Nakangiting tugon ni Lorraine sa asawa. Saglit na tigilan si Enzo sa sinabi iyon ng asawa. Bigla kasi sumagi sa alaala niya ang dating kasintahan. Gaya ng sagot niya kay Megan noon kung bakit natuto siyang magluto. Bigla tuloy bumigat ang pakiramdam niya sa alang-alang iyon. Sobra talaga siyang nasaktan sa ginawa sa kanya ng dating kasintahan. Ginamit lang siya nito para sa pansariling pangailangan. Hindi naman talaga yun ang ikinasasama ng loob niya. Ang mahuli itong may ibang lalaki ang siyang dumurog sa pagkatao niya. Pakiramdam niya, inapakan ang pagkalalaki niya. Enzo, okay ka lang ba? Ang nag-alala niyang tanong na mapansin ang pagkalukot ng mukha ni Enzo. Minsan pa niyang napansin na napakuyom ito ng kamao. I'm good. Matapang niyang tugon. Do you want some coffee? Mahinahong tanong niya habang bakas sa mukha ang labis na pag-alala. Ako na ang gagawa. Tuloy mo na lang yan. Tugon pa niya bago ito tinalikuran. Hindi naman talaga niya gustong sungitan ito. Nagkataon lang na nagiging sensitive siya kapag may mga bagay na nagpapaalala sa kanya tungkol sa dating kasintahan. Hanggang ngayon kasi, nasasaktan pa rin siya. Kahit na anong pilit niyang iwaglit ito sa isipan, pero ang puso niya, hanggang ngayon, ito pa rin ang hinahanap sa kabila ng mga nagawa nito sa kanya. Hindi pa rin siya makalimot. Sa tuwing naalala niya ito, muling nadudurog ang puso niya. Dahilan para mas naisin niyang mapag-isa. Sino ba namang hindi masasaktan kapag niloko ka at iniputan ng taong pinakamamahal mo? At sino bang mag-aakala na ang taong tinuring mo mundo ay ang siya pang dudurog sa pagkatao mo? Nung mga sandaling yon, halos hindi niya kayanin ang sakit sa mga nakita. Gusto niyang sumigaw para ibsan ang bigat na nararamdaman.
Habang naghahalo ng kape, naramdaman niyang may mga kamay na yumakap mula sa likod niya. Ang pagdantay ng mukha nito sa balikat niya. Let me your umbrella in a rainy day you have been through. Let me your light in the dark you will hiding for. And lastly, let me your shade until those sadness gone. Bulong ni Lorraine sa asawa na halatang nagulat sa ginawa niya. Rain? Ang di makapaniwalang sambit niya. Nangako ako sa harap ng simbahan na sasamahan ka through good and bad times at pangako kong tutuparin ko yon hanggang sa huli. Enzo, hayaan mo akong samahan ka sa mga laban mo sa buhay. Pero mangako ka sa akin na sa tuwing makakaramdam ka ng lungkot o kaya naman masasaktan ka, huwag ka magtatago sa akin. Sa halip, yakapin mo na lang ako. Hayaan mo akong damayan ka. Ang tugon nito ng punong-puno ng sinseridad. Thank you. Ang tugon niya bago ito hinarap at niyakap ng mahigpit. Sa ngayon, hindi na siya mag-isa na hinaharap ang sakit ng mga pinagdaanan niya. May isang tao na nandyan para damayan siya sa minsang pagkakamaling nagawa niya. May isang taong nakahanda siyang damayan sa lahat ng oras. Hindi lingid sa kaalaman ni Lorraine ang tungkol sa ex niya. Wala siyang itinago dito. Inamin niya ang lahat sa asawa bago sila nagpakasal at tinanggap siya nito ng buong buo sa kabila ng mga nalaman nito. Alam niyang napaka-unfair para kay Lorraine ang lahat. Kaya naman nakahanda na siyang buksan ang bagong pahina ng buhay niya kasama ang asawa. Lumipas ang 2 buwan matapos ang kanilang kasal. Tama ba yung narinig ko rin? Ang muling ulit na tanong ni Cindy na medyo napataas ang boses dahil sa narinig sa kaibigan. Nasa cafe sila ng mga sandaling iyon. Inayin niya kasi ang kaibigan para sabihin dito ang good news. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Awat niya. Gosh! Hindi ako makapaniwalang you're pregnant. Ang sambit pa nito. Bakit naman hindi? May asawa ako, kaya it's normal. Hingus pa niya. Alam ko naman yun, pero hindi ba in love pa rin siya sa ex niya? Sagot nito. Sandali nga, that way, after your wedding, may nangyari sa inyo. Kung ganun. Yeah, keep your voice low. Gusto ko kasing isurprise si Enzo. Saway niya. Okay, I understand. Pero, hindi ba? Napaka-unfair naman nun para sa kanya. I mean, you took advantage of it kasi lasing siya. Kaibigan ba talaga kita? Hindi siya ganun kalasing that day after our wedding. He's the one insisting it. I love him, kaya... Oh, holy crap! Who the hell gave him that drink? Ang di makapaniwalang tanong niya nang may maalala. I don't know. Hindi ko na rin napansin eh. Teka, don't tell me. Someone put... Yun din ang iniisip ko. Kasi hindi naman siya mag-insist kung nasa tamang katinuan siya that time. Kung ganun, nabuo ang baby ko nang dahil lang sa kung sino mang naglagay ng ecstasy sa alak niya. Kaya pala kakaiba ang kilos niya. Ang biglang nalungkot niyang wika. Hays, wag mo nang isipin yun ngayon. Wala na rin naman siyang magagawa pa. At isa pa, regalo sa inyo ang batang yan. Malay mo, siya ang maging way para matutunan kanyang mahalin. Payo ni Cindy sa kaibigan. I hope so, pero na-guilty ako bigla. Hindi ko naman alam na dahil yun dun sa... Huwag kang ang OA dyan. Malay mo naman, di ba? Kaya huwag ka na mag-alala. Saway pa ni Cindy sa kaibigan. Marahan niyang tinanguhan ang kaibigan. Ngunit hindi pa rin maalis sa isipan ang katotohanan. Paano kung hindi matanggap ni Enzo ang bata sa sinapupunan niya? Paano kung ayaw nito na magkaanak sila? Biglang napatayo si Enzo matapos ibalita sa kanya ng kaibigan na nakita nito ang ex niya na may kasamang bata na talaga namang kamukhang-kamukha nito.
Sinadya pa siya nitong puntahan sa opisina niya para lang ibalita sa kanya ang nakita nito. Matagal na rin kasing wala siyang balita dito dahil na rin sa kagustuhan niya. Mula nang masaktan siya, pinutol niya lahat ng komunikasyon na mayroon dito. I'm serious bro, wanna take a look? Sabi pa nito. Talagang kinunan ko ng picture yung bata, bigla kasi kitang naalala sa kanya. Sabi pa nito, sabay abot ng phone. Nagtataka man, inabot pa rin niya ang phone nito. Saglit niyang pinagmasdan ang bata sa picture. Tama nga ito, magkamukha sila. May kung ano sa puso niya ang kumislot nang makita ito. May bahagi rin ng puso niya ang natuwa. Sa tingin ko, 3 taon na siya ngayon. Sabi pa nito sa kaibigan na nakatitig sa picture. Wala na akong balak pa na magkaroon ng komunikasyon sa kanya. Sa dami ng lalaki niya, sa tingin mo ba, maniniwala akong anak ko ang batang yan? Sagot niya sa kaibigan bago binaba ang phone nito. Hindi nila pansin ang pagdating ni Lorraine na noon ay tulalang nakatayo mula sa may pinto. Dinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero Enzo, paano kung anak mo nga yung bata? Pangungulit ito. Cedric, pwede ba? Huwag na natin siyang pag-usapan pa. Ayoko na magkaroon pa ng komunikasyon sa kanya. Who cares about her? Mas lalong hindi pa ako handa maging ama ng kahit sinong bata. Asar niyang tugon. Bro, nag-alala lang ako. Paano kung tama nga ako? Sa tingin mo ba, tamang nasa kanya ang bata? Hindi maganda kung sa kanyang lalaki ang anak niyo. Alam mo naman kung anong klaseng babae siya. Pagpupumilit nito. Pero kailangan mo pa rin alamin ang totoo. Ang hindi nakatiis pang singit ni Lorraine. Rain? Gulat na tawag ni Enzo nang makita ang asawa. Agad siyang lumapit dito. Kanina ka pa ba? Nag-alala niyang tanong. Hindi naman, pero narinig ko ang usapan niyo. Enzo, kung totoo mang anak mo yung bata, kailangan mong alamin ang totoo. Sabi nga ni Cedric, kilala mo kung anong babae siya at hindi niya deserve ang palakihin ng anak niyo if ever na anak mo nga yung bata. Anya at pilit na tinatago ang sakit na nararamdaman. Let's not talk about it yet. Ang napapailing niyang wika. Akala ko ba may lakad kayo ng kaibigan mo? Baling niya sa asawa. Yeah. Kumain lang kami sa labas. After nun, may tumawag sa kanya. Company problem. Kaya naghiwalay na kami. Tugon ni Lorraine. Marahan niyang tinanguhan ang asawa. Bilang tugon, napatingin siya sa kaibigan niya na nakatitig kay Lorraine. What are you staring at? Puna niya sa kaibigan. Nagtataka lang kasi ako. Parang may nagbago kay Rain. Ganyan din kasi ang wife ko nung pinagbubuntis niya ang first baby namin. Lalo na nung 2nd month niya sa pagbubuntis. Tugon nito na nakangiti. Takang napatingin siya sa asawa na napaawang ang labi dahil sa sinabing iyon ni Cedric. Anong meron? Usisa pa niya sa kaibigan. Wala naman akong napansin pagbabago, maliban na lang sa pagiging matakaw niyang kumain ng Saglit siyang natigilan. Hindi ka ba nagtataka bro? Sign na yun na she's pregnant. Gosh, magiging tatay ka na Enzo. Congrats bro. Really? She's pregnant? Ang di makapaniwalang tanong niya sa kaibigan. Why don't you ask her? Hingos nito. O siya, tingin ko, kailangan niyo muna mag-usap. Aalis na ako. Paalam pa nito. Pagkaalis ni Cedric, sa kanya lang hinarap ang asawa. Hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling iyon. Sobrang nag-blackout ang isip niya. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na to. Enzo, sa ngayon, kailangan mo munang alamin kung anak mo ba ang... Let's forget about it. Ang gusto kong malaman kung tama ba yung sinabi ni Cedric. Totoo bang you're pregnant? Usisa niya na muli na namang
nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Enzo, hindi ba? At sinabi mong hindi ka pa handa na maging ama sa kahit na sinong bata? So what's the point kung buntis ako? Pero iba, when it comes to you, agap niya sa sasabihin ng dalaga. I mean, we're having a baby, right? Muli ay tanong niya. Paano naging iba yon? Dahil ba asawa mo lang ako? Sa papel lang tayo pinagbuklod kaya ganon. Alam ko naman na mula pa lang noong una kung ano ang papel ko sa buhay mo. Pero ang marinig mula sa'yo na hindi ka pa handang maging ama, sobra akong nasaktan. Yes, tama si Cedric. I'm pregnant. Nagbunga ang nangyari sa atin that night after our marriage. Kaya lang, hindi ko matanggap na ayaw mo magkaroon ng anak. Kasi ako, gustong-gusto kong magkaroon na ng anak sa'yo. Ang di napigil niyang inis sa asawa. Sobra kasi siyang nasaktan sa narinig mula dito. I'm sorry. Litong hinging paumanhin niya kay Lorraine na noon ay malungkot na pailing sa kanya. I think you should fix yourself first, Enzo. Hindi ko hayaang pati ang magiging anak natin ay madamay ng dahilan sa hindi ka makalimot sa unang pag-ibig mo. Hindi mo makalimutan ang masasakit na alaala na mayroon ka. Napailin niyang wika, sabay talikod. Rain! Tawag ba niya at mabilis itong hinabol sa may pinto. Please, bigyan mo ako ng isa pang chance. Huwag kang umalis. Pag-iusap niya. Pero Enzo, kailangan kita. Hindi ko kaya itong mag-isa. Sinong yayakap sa akin kapag dinadalaw ako ng lungkot? Sinong aalalay sa akin kapag nahihirapan ako? Kailangan kita rin sa buhay ko. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na patunayan sa iyo ang sarili ko para sa magiging anak natin. Hiling pa niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lorraine. Hindi niya kayang baliwalain ang pakiusap ng binata. Hindi niya kayang tiisin ang malungkot nitong tinig. Ito ang kahinaan niya. Pero wala naman sigurong masama kung magsisimula ulit sila. At isa pa, wala siyang dapat na ikagalit dito dahil unang-una malinaw na sa kanya na hindi siya gusto ni Enzo. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Enzo matapos siyang tanguhan ng asawa. Natakot talaga na bigla na lang iwan ni Lorraine, lalong-lalo na ngayong alam niyang nagdadalang tao ito. Hindi naman talaga sa ayaw niya magkaanak. Bagkus, sinabi niya lang yun sa kaibigan para tigilan na siya nito sa pangungulit na baka nga anak niya ang kasamang bata ni Laika. Matapos na siyang tapos sa babaeng iyon, si Lorraine na ngayon ang buhay niya. Matapos abutan ng tubig ni Lorraine si Enzo ay, saka siya naupo sa tabi nito. Pinag-uusapan kasi nila kanina ang tungkol sa anak nito sa dating kasintahan. Ayaw niyang lumaki at magkaisip ang bata na hindi man lang nakilala ang tunay na ama o hindi nalalaman ni Enzo ang totoo tungkol dito. Paano kung anak ko nga yung bata? Tanong ni Enzo sa asawa. Kailangan mong akuin ang responsibility mo as a father. Enzo, hindi ako galit o masama ang loob ko knowing na may anak ka sa ibang babae. Dahil unang-una, nauna sila sa buhay mo. Ngayon, ang gusto ko lang gawin mo ay magpakaama ka sa anak mo, if ever na sa'yo nga yung bata. Wika pa niya sa mahinahong tinig. Rain, napakaswerte ko sa'yo dahil napakabuti mong tao. Napakaswerte na magiging anak natin dahil ikaw ang nanay niya. Nakangiti na niyang sabi sa asawa bago masuyong hinaplos ang mukha nito. Enzo, palagi mong tandaan na narito ako sa tabi mo, nakasuporta sa lahat ng oras. Asawa mo na ako ngayon, kaya dadamayan kita anuman ang mangyari at maging desisyon mo. Nandito lang kami na magiging anak natin. Nakangiti niyang wika, dahilan para yakapin siya nito. Napakaswerte ko at ikaw ang napangasawa ko.
Salamat rin sa mga ginawa mo at kabutihang nagawa para sa akin. Wika niya na nakangiti. Sus, ipagluto mo na nga lang ako. Bigla akong nagutom eh. Hingus niya, bagamat hindi napigil ang mangiti sa simpleng bagay na ginawa ni Enzo. Gutom na ba ang baby ko? Tanong ni Enzo habang nakadikit ang ulo sa tiyan ng asawa. Mas lalong lumuwang ang ngiti niya sa ginawang iyon ni Enzo. Hindi niya inaasahan na magiging ganun ito ka-sweet. Bahagya pa nitong hinalikan ang tiyan niya bago tumayo para ipagluto siya. Matapos pag-isipan ang sinabi ni Lorraine ay tinawagan niya ang kaibigan para alamin kung nasaan ang dating kasintahan niya. Gusto niyang masagot ang mga katanungan sa isip niya. Anak nga ba niya ang batang yon? O baka naman nagkakamali lang ang kaibigan niya na hindi naman talaga niya anak yung bata. Pero ganun pa man, gusto niya makatsak at makita iyon mismo ng mga mata niya. Ang sabi ni Cedric, madalas iwan ng dating nobya niya ang bata sa kapitbahay nito para maghanap buhay. Ano bang klaseng lalaki ang napili nito? Napapailing na hinimas niya ang manobela ng sasakyan habang nakatingin sa labas ng bintana. Tanaw niya mula sa pwesto ang may kaliitang bahay. Agad niyang natanaw ang isang batang babae na talaga namang kamukha niya. Para pa nga silang pinagbiak na bunga. Kuwang-kuwa nito ang mata at matangos niyang ilong. Papa! Narinig pa niyang tawag ng bata. Agad niyang napansin ang isang lalaking pasuray-suray at halatang langos sa alak. Mabilis na lumapit dito ang bata. Ngunit sa halip na pansinin ito ng lalaki, inis na tinabig nito ang kamay pagkuway nagpatuloy sa paglalakad. Papa! Muli ay tawag ng paslit. Lumayo ka nga sa akin. Nasa na ba ang mama mo? Kailangan ko ng pera. Galit na wika nito sa bata. Huwag mo akong iiyakan dyan. Saway pa nito nang makitang napasinghot ang bata. Hindi nakatiis si Enzo sa nakikita, kaya naman bumaba na siya para lapitan ang mga ito. Ngunit bago pa siya makalapit, agad na dumating si Megan at lumapit sa mga ito. Ano ba Manuel? Lasing ka na naman. Wala ka na bang balak gawin sa buhay mo? Hindi ka man lang magtrabaho? Ang kupad mo talaga? Sigaw pa nito sa lalaki. Huwag mo akong sigawan. Akin na yung hinihingi kong pera. Kailangan ko ng pang-alak. Muli ay sigaw nito. Hindi pinansin ang batang umiiyak dahil siguro sa takot. Agad na lumapit si Enzo sa mga ito. Agad niyang tinakpan ang tenga ng bata. Pagkuway, masuyong hinarap sa kanya. It's okay baby. Bulong niya sa bata na halatang nagulat sa ginawa niya. Pwede bang hinaan niyo ang boses niyo? Kailangan niyo ba talaga magsigawan sa harapan ng bata? Baling niya sa dalawa na tila hindi siya pinansin. Kita sa mukha ni Megan ang pagkagulat nang makita si Enzo. Hindi na ito gaya ng dati. Napakaayos ang suot nito. Enzo? Sambit niya. Anong ginagawa mo dito? Takapan niyang tanong. Magaling. Sa wakas, nagpakita ka rin. Ngayon na kita sisingilin. Bayaran mo ako sa ginastos ko sa batang yan. Wika nito sa lasing na tinig. Manuel, ano ba? Galit na wika ni Megan. Pera lang ang kailangan ko sa lalaking yan. Sinabi ko naman sa'yo, oras na nagpakita na siya, sisingilin ko siya sa mga ginastos ko. Tugon nito. Papa! Tawag ng bata, sabay hawak sa damit ng tinawag na Manuel. Hindi ako ang ama mo, kaya manihimik ka. Sigaw pa nito. Ngayon, bayaran mo na ako sa paghihirap ko sa batang yan. Galit na wika nito. Bayaran ka? Mukha namang wala kang ginawa para sa kanya. Mariing sagot niya. Sira ulo ka pala eh. Matapos kong palakihin ang batang yan, tapos yan lang ang sasabihin mo sa akin? Galit na wika nito. Enzo, umalis ka na.
pagtataboy ni Megan sa dating nobyo. Pakiusap, wag mo na kaming guluhin pa. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Galit na sagot niya. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Megan bago hinarap ang bata na noon ay umiiyak. Gigi anak, bumalik ka muna sa bahay nila tita mo, okay? Kakausapin lang ni mama ang lalaking to. Huwag kang lalabas dun hanggat wala si mama. Bilin pa niya sa anak na bahagyang tumango matapos punasan ang mga luha sa mata. Matapos bigyan ng pera ni Enzo si Manuel, minabuti niyang dalhin si Megan sa isang cafe kung saan makakapag-usap sila ng maayos. So tell me, bakit itinago mo sa akin ang tungkol sa bata? Pwede mo namang kontakin ang mga kaibigan ko o kaya ang parents ko. Hanggang ngayon ba, wala ka pa ring alam sa mga nangyari noon, Enzo? Nung malaman kong buntis ako kay Gigi, ginawa ko ang lahat para makausap ka. Kaya lang, hindi kita makontak. Pinuntahan kita sa bahay niyo, pero ang mami at daddy mo ang nakausap ko. Ang sabi nila, wag na kitang guluhin pa, kahit kailan. Sinabi ko yung tungkol sa magiging anak natin. Pero alam mo kung ano ang pinakamasakit sa sinabi nila? Wala silang pakialam sa bata. Ipalaglag ko raw ang bata dahil hindi nila matanggap na magkakaroon sila ng apo sa hampas lupa na gaya ko. Kaya naman, mula noon, nangako akong hindi na muli pang magkakaroon ng komunikasyon sa'yo. Nasisikapin kong buhayin ang anak ko na mag-isa at kalimutan ang tungkol sa'yo. Kwento ni Megan. Alam nila mami ang tungkol sa anak ko? Ang di makapaniwalang usisa niya. At sinabi nila yun sa'yo? Ang totoo, nasa punto na ako noon na gusto kong ipalaglag yung bata. Kaya lang, pinigilan ako ng fiancé mo. Ang sabi niya, pilitin kong buhayin ang bata at palakihin ng maayos. Hindi ko alam kung alam niya ang tungkol sa akin. Si Lorraine? Alam niya ang tungkol dito? Sandali, hindi ko na maintindihan. Paanong nakilala mo si Lorraine? 2 months after our breakup, bumalik siya ng Saglit siyang natigilan nang may maalala. Tanda pa niya, yun yung araw na sinet up sila ng mga magulang nila para mag-date. Yun din ang araw na paalis si Lorraine ng bansa. Late dumating nun sa cafe si Lorraine, kung saan napagkasunduan nilang magkita. Sabi niya, may nangyari. May babaeng buntis siyang tinulungan na balak ipalaglag yung bata. Kung ganun, ang taong kausap ni Lorraine na mga sandaling yun ay si Megan. Pero hindi kilala ni Lorraine si Megan. At kung nagkataong kilala ni Lorraine si Megan, baka noon pa niya nalaman ang tungkol sa anak niya. Paano mo nalaman ang tungkol sa fiancé ko? Usisa niya pa sa dating kasintahan. Sinabi ng mama mo, kung naalala mo, may malaking billboard sa tapat ng bahay niyo. Ang sabi ng mama mo, ikakasal ka na sa kanya, kaya wag ko na daw guluhin pa ang buhay mo. Sobra ako nasaktan sa sinabi ng mama mo. At nung araw din yon, nakita ko siya. Nasa hospital ako noon para sana ipalaglag yung bata nang makita ko siya. She's too kind, ang sabi niya. Hindi deserve ng bata ang alisan ng karapatan ng mabuhay sa mundong to. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong nilapitan noon at sinabihan ng ganon. Siguro dahil takot na takot ako ng mga sandaling yun. Paglalahad niya ng katotohanan sa dating nobyo. Yung araw na yon, galing siya sa ospital at dinaanan ang mami niya bago siya nakipagkita sa akin. Isang surgeon doctor ang mama ni Lorraine. Naisa loob ni Enzo habang napapaisip. Enzo, sabihin mo sa akin lahat-lahat. Sabihin mong walang kinalaman ang mga magulang ko sa hiwalayan natin. Set up lang ba ang lahat ng yun? Ang lalaking katabi mo sa kwarto ng sandaling dumating ako. Usisa niya, pakiramdam niya kasi parang may mali sa lahat. Kahit kailan,
Hindi kita niloko. Totoo yung pinakita kong pagmamahal sa'yo. Lahat ng pinaramdam ko, totoo yun. Yung lalaki sa kama na dinatnan mo, kaibigan kong bakla yun. Tinakot ako ng parents mo. Kung hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, ipagkakalat niya ang tungkol sa pamilya ko. Ginamit niya ang nakaraan ko para iwan ka. Kaya wala na akong nagawa pa. Naisip ko na kapag siguro nahuli mo ako may ibang lalaki sa kwarto, hindi magiging masakit at mahirap para sa'yo na iwan ako. Kaya naman, mas ginusto kong kamuhian mo ako para sa ikakabuti mo. Yun lang ang tanging paraan para bitawan mo ako. Kwento niya na pilit na tinatago ang sakit. May isa pa akong tanong tungkol ito kay Manuel. Bakit ganung lalaki ang pinili mo? Maghanap ka man lang ng ipapalit sa akin yung hindi pa matino. Paano kung hindi ko siya asawa? Malayong kamag-anak namin siya. Sa kanya ako nang hingi ng tulong nung nanganak ako kay Gigi. Papa ang tawag sa kanya ng anak natin dahil madala siyang tuksuhin ng mga kalaro at classmates niya na wala siyang ama. Hindi naman si Manuel dating ganyan. Nung napasama sa barkada at nalulong sa sugal, bigla na lang siyang nagbago. Kwento niya kay Enzo. Iisang bahay lang ba kayo nakatira? Muli ay tanong niya habang nakakuyom ng kamao. Hindi, madala siyang pumunta sa bahay para maghingi ng pera. Pagkatapos nun, umaalis na siya. Sagot pa niya. Hindi ligtas para sa anak ko ang manatili pa sa lugar na yon. Bukas na bukas, lilipat na kayo. Hahanap ako ng malilipatan yung dalawa. I'm sorry kung wala akong nagawa ng mga sandaling kailangan mo ako at ng anak natin. I'm sorry, Megan. Malungkot na hinging paumanhin ni Enzo. Ngunit hindi napigil ang sarili na maluha. Wala kang dapat na hingi ng sorry, Enzo. Dahil unang-una, tama naman ang mga magulang mo. Langit ka, lupa lang ako. Anong magagawa ng isang dukhang kagaya ko sa buhay? Kahit kailan, hindi naging mahalaga sa akin ang antas ng mga buhay natin. We are all human here. We are all the same. All this time, my parents tricks me with this old shit. Ang puno ng hinanakit na wika niya. Habang kagat-kagat ang labi, basa ng luha ang mga mata dahil sa sakit ng katotohanan ng nalaman niya. Sa loob ng 3 taon, nabuhay siya ng puno ng galit at pagkamunghi sa babaeng pinakamamahal niya without knowing the truth behind it. Ang masakit pa doon, mga magulang niya ang dahilan ng paghihiwalay nila. Samantalang, masayang nag-uusap ang mag-asawa noon sa harap ng hapagkainan. Kasalo ang bunso nilang anak na dumating si Enzo. Natigil ang kwentuhan nila at natuon sa bagong dating na anak. Hindi mo naman sinabi na darating ka pala, iho. Oo nga pala, nalaman namin kay si Megan. Putol niya sa sasabihin ng ina. Ang babaeng yun? Bakit bigla mo siyang nabanggit? Usisa ng ama nila na siyang unang nakabawi sa pagkabigla. Alam niyo ang tungkol sa anak namin, hindi ba? Ang naluluhan na niyang tanong sa mga magulang na muling natigilan. Ano naman ba ang sinabi sa iyo ng babaeng yun? At bigla kang, paano niyo nagawa yun sa sarili kong anak? Sa apo niyo? Ang sigaw niyang tanong sa mga ito ng punong-puno ng hinanakit. Sa sarili kong laman at dugo? Napakasama niyong tao. Itinago niyo sa akin ang tungkol sa anak ko. Ang tungkol sa katotohanan kung bakit kami naghiwalay ni Megan. Are you guys planning to ruin my life too? Anong klaseng mga magulang kayo? At inutusan niyo pa talaga siya na ipalaglag ang bata? Para ano? Ang muli ay sigaw niya. Kuya, tama na. Awat ni Greg. Hindi, Greg. Gusto kong malaman ang ginawa nila sa mag-ina ko. Tumigil ka na. Walang magandang maidudulot sa iyo ang babaeng yon. Lalo na kapag nalaman nila ang tungkol sa nakaraan niya. Nakakahiya siya sa pamilyang to. Galit na tugon ng ama nila. Hindi niya kasalanan kung ano ang nangyari sa nakaraan niya.
Biktima lang siya ng masalimuot na mundo. Hindi porke isa siyang rape victim, Sai, wala na siyang karapatang mahalin at respetuhin ng tama. Bakit ba ang kitid ng mga utak niyo? Ang tataas nga ng mga pinag-aralan niyo, pero parang kayo ang lumalabas na walang pinag-aralan. Ang muling galit niyang sigaw. Tumigil ka na, Enzo. Kayo ang tumigil ni Daddy. Hinayaan ko kayong kontrolin ang buhay ko sa loob ng 3 taon. Habang kinamumuhian ko ang babaeng pinakamamahal ko, na kayo din mismo ang gumawa ng paraan para maghiwalay kami. Sa tingin niyo ba, hahayaan ko pang mapaglayo niyo kami? Ang wasak na wasak niyang sabi sa mga magulang. Enzo, baka nakakalimutan mo, may asawa at magkakaroon ka na ng anak kay. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Hindi niyo na masisira pang muli ang buhay ko. Subukan niyo lang uli lumapit sa mag-ina ko at guluhin ang pamilya ko. Ako mismo ang makakalaban niyo. Kung ayaw niyong sirain ko ang pamilyang to, layuan niyo ang mag-ina ko. I'm warning you. Puno ng galit, nabanta niya sa mga ito bago tinalikuran. Napakunot noo si Lorraine nang maabutan ang asawa na umiinom ng alak sa counter bar ng bahay nila. Minsan lang niya ito makitang umiinom, kaya naman nagtataka siya kung bakit mukhang problemado ito. Alam niyang umalis ito gaya na napag-usapan nila last night. Han, what happened? Usisa niya sabay lapit dito nang may pagtataka. Bakit ka umiinom? May problema ba? Kinakabahang tanong pa niya. Alam mo, this day is the worst thing na nangyari sa buhay ko. Nakita ko ang anak ko. She really look like me. And yes, she's mine. Alam mo kung ano pa ang nalaman ko? My parents is the reason kung bakit naghiwalay kami ni Megan. Hindi lang yun. Gusto nilang ipalaglag ang anak ko. And you knew her. Si Megan. Nakita mo na siya dati. Kwento nito, sabay tawa bago muling uminom. Enzo? Ang nahahaba niyang tawag dito. Yeah, hindi mo pala siya kilala. 3 years ago, bago ka umalis sa bansang to, yung araw na sinet up tayo ng mga magulang natin, yung late kang dumating, nakita mo nun si Megan, ang totoong nakilala ka niya. Ang sabi niya, ikaw ang tumulong sa kanya para maliwanagan siya. I'm so lucky na kinausap mo siya nung araw na yon to save my child. While my parents, wishing her die, they completely ruined my life. Kwento niya, sabay ng pagpatak ng luha sa mga mata. I'm sorry. Ang tanging nasabi na lamang niya sa asawa nang makita ang pagluha nito. You know, what's the painful thing I was holding on until now? Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako ng puro galit ang nararamdaman ko para kay Megan. Without knowing the truth. Sa loob ng 3 taon, pinaniwala nilang walang kwentang babae si Megan. Lahat ng mga yun, kagagawan nila. Puno ng pagsisisi na saad ni Enzo bago muling uminom. Lasing ka na, Enzo. I guess, hindi magandang pag-usapan natin to ngayon. You better go upstairs. Utos niya sa binata. Rain, anong alam mo tungkol kay Megan? I'm sure may nalalaman ka, hindi ba? The reason kung bakit kinailangan mong pilitin ako nang alamin ang totoo. Usisa niya na siyang ikinatigil ito. Just tell me everything. Enzo, ang sabi ko, just tell me everything. May alam ka, di ba? O baka naman noon mo pa alam ang tungkol sa kanya? Ang sigaw niyang tanong. Yes, I know everything. Pag-amin niya sa asawa na siyang ikanatigil ito. Pero mali ka nang iniisip mo na noon ko pa alam ang lahat. Last week, narinig ko ang nag-uusap ang mami mo at ang kapatid mo. Nagsisigawan sila. He keeps blaming your mom kung bakit nasa ganitong kalagayan ka ngayon. Narinig ko lahat.
maging ang ginawang pananakot ng mami mo kay Megan. Kaya na-curious ako. Kumuha ako ng isang investigator para alamin kung sino si Megan. Maging ako, nagulat din sa nalaman ko. Honestly, bala ko sanang sabihin sa'yo lahat ang nalaman ko. Kaya lang, sobrang busy mo sa trabaho. Ni halos hindi tayo magkita. Kung hindi pa kita pupuntahan sa opisina, hindi pa tayo magkikita. Alam ko na iniiwasan mo ako dahil sa kasal na to. Na siyang hindi naman dapat nangyari kung hindi dahil sa mga magulang ko. Ang galit na sigaw ni Enzo sa asawa bago ito tinalikuran. Walang nagawa si Lorraine kundi ang umiyak habang papalayo sa kanya ang asawa. Galit siya sa sarili niya na hindi niya nasabi agad kay Enzo ang totoo. Pero masisisi niyo ba siya? Masyadong naging abala si Enzo sa trabaho. Kaya paano niya sasabihin kung pag-uwi nito sa bahay parang wala na itong lakas pa dahil sa sobrang pagod. Sa nakalipas na 2 araw, mas pinili ni Enzo ang lumayo pansamantala. Hindi siya umuwi ng bahay nila ni Lorraine. Mas lalong hindi rin siya umuwi ng bahay nila. Lorraine keeps calling and asking him kung kailan siya uuwi sa bahay nila. Pero ni isa sa mga tanong nito, hindi niya sinasagot. Hindi siya galit kay Lorraine. Sa katunayan, sobrang na-miss na niya ito. Maging ang luto ng asawa, ang masayang mukha nito. Here, wika ni Megan, sabay abot ng kape kay Enzo na noon ay nakaupo sa upuan. Salamat. Enzo, hindi ka ba uuwi sa inyo? Sigurado akong na-miss ka na ng asawa mo ngayon at sigurado akong nag-alala na siya sa'yo. Usisa niya. I just need time to heal down bago ko siya harapin. Tugon niya. Enzo, alam kong wala akong karapatan na sabihin sa'yo ang bagay na to. Pero napakabuting tao ni Lorraine. Hindi niya deserve ang masaktan. At isa pa, ayaw ko mabuhay ka sa nakaraan. Ayaw ko mapatali ka sa malungkot na alaala natin. Alam ko na mahal mo siya. Nararamdaman ko yun. Kasi ganun ka rin sa akin nung magkasama pa tayo. Alam ko na nilalabanan mo ang lungkot. Pero the more you ignore her, mas lalo kang nasasaktan. Huwag mong tiisin ang puso mo dahil lang sa naguguluhan ka o nakonsensya ka sa nangyari sa atin. Enzo, mas lalong hindi ko gugustuhin na pahirapan mo ang sarili mo dahil lang sa gusto mo manatili sa tabi ko. Ayaw kong samahan mo ako dahil lang sa naaawa ka. Alam ko na yun din ang gusto ni Gigi, ang maging masaya ka. You still her father naman, kahit may sarili ka ng pamilya. Hindi kita aalisin ng karapatan sa anak mo. And let me remind you, she's pregnant. Mas kailangan ka niya sa tabi niya. Payo pa nito. But I'm still upset dahil sa ginawa niyang pagtatago sa akin ng katotohanan. Hindi naman niya ginusto, diba? At isa pa, sigurado ako na may dahilan siya kung bakit hindi niya nasabi agad sa'yo. Hindi nakaimik si Enzo sa sinabing iyon ng dalaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Daddy, yung phone niyo po, walang tigil sa kakatunog. Singit ni Gigi, sabay lapit sa ama. Nagtataka man, tumayo pa rin si Enzo at kinuha ang cellphone na nakapatong sa center table. Napakunot noo siya na makita ang caller. It was Lorraine's mom. Kaya naman, agad niyang sinagot ang tawag. Bigla siyang kinabahan nang marinig ang boses nito. Mom, Nasaan ka? Lorraine needs you here. Nandito kami sa ospital. Bigla siyang nag-collapse kanina. Pagbibigay alam nito mula sa kabilang linya. Nasaan kayo? I'll be there in a minute. Tugon niya sa ina ng asawa bago ito binabaan ng cellphone. Anong nangyari? Usisa ni Megan. Nasa ospital si Lorraine. Kailangan niya ako ngayon. Pagbibigay alam niya.
So ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na siya. Nakangiti nitong utos. Enzo, kalimutan mo na ako, okay? I want you to be happy with her. Alam kong closure na lang ang kailangan natin sa isa't isa. Thank you for letting me go. Ang naluluha niyang sabi kay Megan. Pagkuway, masuyo itong niyakap. I wish you will find someone na mamahalin ka ng higit pa sa sarili niya. Sige na, kailangan ka ng asawa mo at ng magiging baby niyo. Pagtataboy niya na agad naman itong tinanguhan, pagkuway, nagmamadaling tinalikuran silang mag-ina. Siguro nga, may mga tao tayong nakilala at kung minsan pa nga, minahal natin ng sobra-sobra. Yung akala natin na sila na talaga yung magiging happy ever after natin. Na akala natin sila na ang itinadhana sa atin ng kapalaran. Masakit malaman ang katotohanan. Mahirap pakawalan ang taong minsan mong minahal at pinakita sa iyo kung gaano kaganda ang mundo ng puno ng pagmamahal. Pero ang lahat ay may hangganan, may sukdulan, lahat nagtatapos sa masayaman o masakit na pagwawakas. Sometimes, we fail to love para mas maintindihan pa namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Para pagdating ng panibagong pag-ibig na muling susubok sa puso natin ay mas matibay na tayo kaysa dati. Masigit na may karanasan na tayo kung paano i-handle ang isang relasyon. O marahil may isang tao pa darating ng higit sa inaakala at hiniling natin. Gulat na patingin si Lorraine sa pinto nang biglang bumukas siyon. Kakagising lang kasi niya. Ang sabi ng mami niya, bigla siyang nag-collapse kanina. Siguro hindi kinaya ng katawan niya ang stress, lalo na at buntis siya. Okay ka lang? Ang nag-alalang mukha ni Enzo ang bumungad sa kanila. Sa katunayan, hinihingal pa nga ito. Enzo, anong ginagawa mo dito? Ma'am, tinawagan mo ba siya? Nagtataka niyang tanong sa ina na biglang tumayo. Aalis na muna ako para makapag-usap kayo. Paalam pa nito bago umalis. Pagkaalis ng ina, saka lang lumapit sa kanya si Enzo. He even checked her bago siya hinawakan sa kamay. Okay ka lang ba? Ano bang? It's nothing. Tipid niyang tugon. Buti naman at nagpakita ka. I'm sorry. Hingin pa umanhin ni Enzo sa asawa bago hinimas ang tiyan nito. Okay lang ba ang baby natin? We are good, sagot niya. I'm sorry, Rain. Hingin pa umanhin niya nang makita ang pagiging cold nito. Hindi tuloy niya maiwasang masaktan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Lorraine ang pagkalungkot ng mukha ni Enzo. Enzo, anong gusto mong gawin ko para gumaan ang sakit na nararamdaman mo? Handa kong gawin ang lahat para sa'yo. Tanong niya sa asawa. Rain, wala kang gagawin, okay? I'm so lucky to have you. Ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko. And you are the most amazing things happen in my life. Kayong dalawa ng magiging anak natin. I'm just disappointed sa mga magulang ko. Kaya nasasaktan ako ng ganito. Hindi ko inaasahan na sa lahat ng tao, sila pa ang gagawa nun sa akin. I'm sorry kung umalis ako ng walang paalam at hindi nagparamdam. I just want to unwind. Gusto niyang matuwa sa sinabing iyon ni Enzo, pero alam niya sa puso ni Enzo, tanging si Megan lamang ang nag-iisang naroon at kahit kailan hindi niya mapapalitan. Rain, alam ko na hanggang ngayon inaalala mo pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto ko lang linawin sa'yo. Enzo, magpapahinga na muna ako. Medyo nahihilo pa kasi. Naputol ang sasabihin niya nang bigla siyang dampian ng halik sa labi ni Enzo. Pagkuway, masuyong ngumiti sa kanya. Malungkot ako
nang malaman ang totoo. Pero mas nalungkot ako nang makita ko ang lungkot sa mga mata mo. At isa pa, hindi ko nakakayanin pa kapag pati ikaw ay nawala sa akin. Wika niya bago muling masuyong hinalikan ang labi ng asawa na halatang nagulat sa sinabi niya. Enzo? Ang di makapaniwalang sambit niya matapos itong pakawalan ang labi niya. I love you, Rain. Thank you for being my shade in our rainy days. Thank you for staying through bad times and good times. I promise you to stay by your side forever. I'm sorry kung napag-alala kita. Ang totoo niyan, I miss you so bad. Puno ng damdamin ng wika niya sa asawa bago ito hinagkan sa noo. Enzo, ang naluluhan niyang sambit sa pangalan ng asawa na masuyo namang pinunasan nito ang pisngi niya. Alam ko, it's not the right time para sabihin ang bagay na yon. Pero Rain, ayoko maghintay o kaya naman pilit na itago pa tong nararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry kung nasaktan kita, but I promise you na mas magiging better pa ako para sa'yo at sa magiging anak natin. Pero Enzo, gusto kong malaman kung... I know, marami kang gustong itanong sa akin. Marami kang gustong malaman, Rain. I want to tell you something. That night, after our wedding, that's the best memory I've never forgot. Wait, natatandaan mo ang gabing yon? Akala ko, wala kang... I remember everything about that night we spent and cherished together. Tugon niya na nakangiti. Sira ulo ka? Bakit kayo mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Alam mo bang halos... I know, nabanggit sa akin ng kaibigan mo. I just want to laugh the moment I heard it. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Baka mabatukan lang ako ng kaibigan mo. Paliwanag ni Enzo sa asawa. Hindi ako ganung klaseng lalaki. I respect girls more than my life. Hindi ko alam kung bakit the moment after our wedding ceremony, I feel something weird, but one thing I know, I miss your kindness. Paano si Megan? Ang hindi nakatiis niyang tanong upang bigyan linaw ang lahat sa kanilang dalawa. What about her? Well, ang alam ko, she is the mother of my child. She is all my past. Yes, I owe a lot of her kasi ginawa niya ang lahat to protect my daughter. Sagot ni Enzo. Enzo, ngayong malinaw na sa iyo ang lahat, ang dahilan kung bakit naghiwalay kayo dahil din sa parents mo. And she's the best mom. At sa tingin ko, she loves you that much. Shh! Stop overthinking it, okay? Kung ano man ang meron sa amin ngayon ni Megan, yun ay ang pagiging magulang namin kay Gigi. Ikaw ang asawa ko, Rain, at nangako ako na sasamahan ka sa lahat ng oras. Mahinahong wika ni Enzo na siyang ikanatigil ni Lorraine. Pero Enzo, hindi ko alam kung nagsasabi ka ba talaga sa akin ng totoo o hindi. Ay kung pagdudahan ka. Kaya lang. I know, but I'll do my best para patunayan sa iyo na nagsasabi ako ng totoo. I'm not a good in words so that I cannot assure you na. I know. Nakangiti niyang putol na sasabihin ng asawa bago masuying hinaplos ang pisngi nito pagkuway pinagkatitikan. Kasi ganun ang kilala kong Enzo. Words doesn't matter sa kanya as long as napapadama niya sa isang tao na mahalaga ito sa buhay niya. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Enzo bago muling niyakap ang asawa. I'm sorry, hon. I'm sorry kung napag-alala kita. Hinging pa umanhin niya. It's okay. And besides, it's not your fault. Tugon ni Lorraine sa asawa. I'm sorry kung napag-alala kita. Actually, hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang ako nag-collapse kanina. Sa halip na sagutin siya ng asawa, isang mahigpit na yakap ang binigay sa kanya ni Enzo. Ramdam niya ang pagmamahal sa mga yakap nito, bagay na ikinangiti niya.
Kamusta pala si Megan? Pag-iiba ni Lorraine sa usapan. Actually, we talk about us. I mean the past. She even told me nakalimutan kung anong nangyari noon. Ang mahalaga, yung ngayon. Kwento ni Enzo sa asawa. Then, taas kilay niyang tanong. She even told me that I'm so glad that I found you. You're too kind. Honestly, siya yung unang nagpa-realize sa akin about my feelings for you. Pag-amin niya. And she's kind too. Nakangiting sagot ni Lorraine. And she's... Saglit siyang natigilan nang muling hagkan ni Enzo ang labi niya. Pagkuway, nakangiting tumitig sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nagawa kong matiis na hindi makita ang napakagandang asawa ko. Sa totoo lang, para ako mababaliw ng mga sandaling hindi kita makita. I miss you so bad. Pag-amin niya at muling pinakatitigan ang asawa na namumula dahil sa mga sinabi niya. Stop saying those. You're blushing. Nakangiting tudyo ni Enzo sa asawa na nakatakip ng muka. Look, hon, you look so pretty kapag nag-blush ka. Stop teasing me. Saway ni Lorraine, bagamat nakangiti. Ganito kasi ang Enzo na nakilala niya dati noong mga bata pa sila. Ang hilig siya nitong asarin. Minsan pa nga nagiging bully ito. Pero sa kabila nun, napaka-protective nito. Kung minsan, kailangan lang natin pakawalan yung luma para makarating yung bago. Hindi lang para sa ikakabubuti mo, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Love isn't always perfect as what we expected for. Kung minsan, kasalungat pa ito ng inaasahan natin. Pero ang maganda sa pag-ibig, marami tayong natutunan. Masasakit man o masasayang karanasan. Love teaches us na huwag tayong mag-focus sa kung anong karanasang meron tayo dati. Na huwag tayong matakot na sumugal sa pag-ibig. Kasi parte yon ng buhay natin. Ang magmahal para masaktan o ang magmahal para maging masaya. Alinman sa dalawang yun ang mangyari, bahagi yun ng kwentong pag-ibig natin. Lahat tayo may masakit at mapait na karanasan sa pag-ibig. Lahat tayo natuto at mas nagiging matatag na higit pa sa inaasahan natin. Bago natin matagpuan ang taong para talaga sa atin, ang taong pupuno sa kakulangan ng dating pag-ibig natin. Always remember na ang pag-ibig ay palaging gumagawa ng paraan to find our own soul. Na ang pag-ibig ay walang tugma, walang boundary, may sarili itong kalayaan na pumili ayon sa nais. That no one can stop it. Love is the most powerful than money. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Enzo at Lorraine. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.